Good morning! 5 o'clock na nga yan at late na kami lumabas kasi late na rin ako napagdesisyon ng aming uulamin. At yan kasi kasama pa namin yung kanyang labahin kasi mamamalengke kami sabay lalabhan na rin namin yung kanyang mga labahin kasi wala na daw siyang masuot. So sabi ko, bibili muna kami ng isda bago kami dumiretso ng laundry dahil baka maubusan kami ng isda at hapon na nga. At yes, isda na naman akin ang pagdesisyonan ngayong gabi. So ayan, may nakita akong white meat na tuna. Bumili ako niyan para sa aming hapunan ngayon at bumili na nga rin pala ako ng bangus dahil may gagawin ako sa bangus. So dumiretso na kagad kami dito sa laundry tapos ilo-load na lang namin yan at iiwanan na namin. 33 minutes nga pala yan bago matapos. So tamang-tama mamamalengke muna kami. Siguro pabalik namin, tamang-tama tapos na rin yan. Ayan, namalengke sandali pagkatapos nga bumalik na kagad kami dahil magluluto pa nga kami. At ayan, medyo gabi na, medyo madilim na talaga. O pagkadating nga namin ng bahay, hinugasan ko lang kaagad itong tunang aking nabili at ako na nga rin pala ang naghiwa niya dahil sabi ko ako na maghihiwa dahil gusto ko yung maliliit lang kaya hindi ko na pinahiwa dun sa palengke. Tapos prinito ko na kaagad at habang nagpiprito nga ako, ipiniprepare ko yung mga gulay. So ganito nga yung pagkaprito ko, kailangan tostado yung magkabila ang side. Kailangan nga na tostado siya para hindi madurog mamaya paglagay natin ng sauce, para hindi siya madurog pag hinalo na. At ito na nga yung mga gulay na na-ready ko. May pechay ako dito, may carrot, may saba, tapos may patatas at may Baguio beans. Tapos syempre, meron din akong sibuyas at bawang. So ayun, pagkaahon sa kahirapan ng isda, isusunod ko naman prinito yung mga gulay pero hindi lahat. Itong carrot at saka patatas lang. Hindi ko na prinito yung saging kasi hinog na siya. Pagdating sa puntong to na medyo natutusta na yung patatas at carrot, inahon ko naman sila sa kahirapan sauce. Inahon ko naman sila sa kawali dahil magigisa naman ako ng aking aromatics. So on the same pan, dito na rin ako naggisa ng sibuyas at bawang. Syempre para hindi maraming hugasan, sauce. Basta ganun lang yun, dyan na rin ako naggisa ng sibuyas at bawang. Syempre para isang kawali lang at syempre kasi yung aroma nung pinagprituhan ko ng isda at ang iba pang gulay. Tapos naglagay din pala ako dito ng chorizo balbao na muntik pa siyang makalimutan. Buti na lang naalala ko sa part na to. At naglagay na rin ako ng tomato sauce at required talaga na simutin yan dahil sa mahal ng bilihin ngayon, sauce. Lagay ko nga ng tomato sauce, sinagahanap ako ng pork and beans, kaya lang wala pala akong pork and beans, nakalimutan kong bumili. Kaya ayan na lang, ginisa-gisa ko lang muna yung tomato sauce dyan, tapos syempre tinamplahan ko ng salt and pepper. At nagdagdag din ako ng water dito, tapos pagkalagay ko ng water, hinalo-halo ko lang, tapos ngayon naman, pagkahalo ko niyan, ilalagay ko na yung mga kagulay-gulayan. Inuna ko syempre yung saba na hindi ko siya naprito at yung Baguio beans, tapos nilagay ko na rin naman na yung carrot at patatas kasi hindi pa naman siya masyadong malambot. Natusta nga lang talaga yung kanyang outer part. Nagdangan ko pa nga siya ng konting water para malubog yung mga gulay. Tapos nilagay ko na rin dito yung aking pechay. O alam niyo ba kung anong recipe to? May pechay, may carrot at patatas na medyo masabaw na mapula. Chas. Ang sarap, di ba? Ang ganda ng kulay niya. O, unang kulo pa nga lang ng kanyang sauce ay medyo malambot na kaagad yung mga gulay. Kaya nilagay ko naman na kaagad yung mga prinito kong tuna. Dahan-dahan lang sa paghahalo dyan para hindi madurog yung ating tuna. At syempre naman, tinimplahan ko nga siya ng salt and pepper. Tapos naglagay din ako ng patis kasi medyo nakulangan ako sa alat. Ngayon, pag nagdagdag ako ng asin, baka hindi ko matansya. Tapos nilagay ko na rin yung aking bell pepper. Napakahilig ko talaga sa bell pepper. Ewan ko ba, sarap na sarap talaga ako. Mapag-green man yan o mapula. At ayan, nilulubog ko sila sa kanyang sauce. At tamang-tama lang talaga yung lapot niya. Nilulubog ko sa sauce para syempre malasang malasa talaga. At tapos, hinintay ko na kumulo ulit. Ayan, napakasarap na ng tuna puchero o kaya pucherong tuna. Basta version ko yan, napakasarap niyan ni. At ang bango-bango pa. At mag-i-enjoy na naman yan ang aking mamalit na itlugan na mahilig sa isda. O diba, may ibang version na ang aking isda. O siya, kain tayo. Salamat po sa panonood. Bukas ulit.